Ika-40 kabanata sa pagpapatuloy. Sinasabi ng ating bida na 2 buwan pagkatapos ng pagbalik mula sa paglalakbay. Habang nakatuon ako sa pag-ipon ng aking panloob na enerhiya, si Cheong Woo ay papalapit na sa pagmaster ng Force Palm at si Cheong Sang ay naabot na ang Key Sword. Na hindi naman makapaniwala siya na sinabi sa kanyang isip na naabot na niya ang Key Sword sa ganyang edad. Posible ba yon? Na masayang sinabi naman ng kanyang master na sobrang talentado ni Cheong Sang. Dagdag pa niya habang namamanghang nakatingin sa espada si Cheong Woo na kahit nawala pa rin iyon sa kalingkingan mo, sigurado akong maaari siyang maging isang mahalagang tao sa hanay ng mga shaman sa hinaharap. Sinabi pa ng kanyang master habang nakatingin siya kay Cheong Sang na lahat iyan ay dahil mahusay mo siyang naturuan. Na siya ay napasabi sa kanyang isip na kalokohan yan, mayroon akong mga alaala mula sa nakaraang buhay ko bilang si Heokyeon Mugang, pero si Cheong Sang wala siyang kahit anong ganoon. At hindi ko rin naman siya natuturuan ng maayos. Gusto ng master ko na tanggapin ko sina Cheong Woo at Cheong Sang bilang mga disipulo ko, kaya nagbibigay lang ako ng ilang salita sa kanila paminsan-minsan. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip habang lumingon ng tingin sa kanya si Cheong Sang na siya daw ay nagsanay at naliwanagan sa sarili niya lamang. Makikita ang muka ng ating bida na pinagpapawisan na sinabi pa niya sa kanyang isip na baka nga mas talentado pa siya kaysa sa akin. Titigil na kaya siyang makinig sa akin at baka banta pa sa posisyon ko pag lumaki na siya. Habang naiisip niya ito na nilamig at nagtatayuan ang balahibo na sinasabi sa kanya ni Cheong Sang sa isipan niya na nahihirapan na daw nga siya sa kakaunting talento niya. Kaunting pagsasanay pa. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na buwisit. Hindi ko na siya sana tinuruan. Na sinabi pa niya habang naiinis na sige. Mula ngayon, tuturuan ko sila ng leksyon sa pamamagitan ng pisikal na pagsasanay. Ngunit sa likod niya ay merong tumatawag sa pangalan niya. Ito pala ay si Clan Master na masayang kumakaway sa kanya, sinasabi na kamusta ka na. Nagulat ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na ang Clan Master at ang mga elders. Dagdag pa niya na kukunin na naman ba nila ang isang bagay mula sa akin. Mabilis na pumunta sa likod ng kanyang master at sinabi niya na anong dahilan at nandito ka. Na nagtataka naman ang kanyang master na tumingin sa kanya. Natumawa naman ang Clan Master at sinabi na naku, bakit daw ba parang ilang siya sa kanya. At kumindat ito sa kanya at sinabi na pasensya na. Naging abala ako nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makadalaw. Na sinabi naman ng ating bida sa kanyang sarili na abala ka man o hindi, huwag kang pumunta. Hindi ako natutuwa na makita ka, kayong mga maruruming magnanakaw. Sinilip niya ang ating bida habang sinasabi sa master niya na Mayong Jin, may seryoso akong gustong pag-usapan sa iyo, kaya pumasok tayo. Dagdag pa niya na sumama din daw ang ating bida sa kanila. Na napasabi naman ang ating bida na bakit daw naman sasama pa siya. Napatingin siya nang sabihin pa na ito daw ay may kinalaman din sa kanya. Na napasabi sa isip ang ating bida na ano. Nalaman ba nila ang tungkol sa gintong itinago ko sa bangko? Nagsumbong ba si Cheong Woo sa akin? Diyos ko, kinakabahan ako. Na makikita sila sa isang bilog na lamesa na nakaupo. Na pinagpapawisan na sinabi ng ating bida sa isip na ano bang pinunta nila dito. Sinabi ng Clan Master habang makikita ang tasa ng tsaa na ayon sa desisyon ng huling konseho ng mga nakatatanda. Ibabalik natin ang bumagsak na palasyo ng Oryong. Napasigaw si Myung Jin. Master ng ating bida na Oryong Palas. Masayang sinabi pa nito na oho. Na muli na namang binanggit ni Myung Jin na Oryong Palas. At pagkatapos isang patak na luha ang tumulo sa lamesa. Nagulat naman ang ating bida sa nakita niya. Pinunasan ng kanyang master ang luha at sinabi pa na ang pagbabalik ng Oryong Palas. Akala ko hindi ko na uli ito makikita sa buong buhay ko. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa ng Clan Master na gustong-gusto mo ba talaga yon, ano? Tumugon naman si Myung Jin na oo, syempre daw naman. Na napasabi naman sa isip ang ating bida na ano. Ano ba ang Oryong Palas at umiiyak siya ng luha ng kagalakan? Hindi ako makapaniwala. At sinabi nito sa ating bida na Jin mo, baka hindi mo pa masyadong alam, kaya hayaan mong ipaliwanag ko. May 8 palasyo sa teritoryo ng mga shaman. Ang pangunahing palasyo ay Jaso, Yonggyun para sa kautusan, Wujin para sa ugnayang panlabas, Jeongdong para sa paggawa ng mga gamot, Okheo para sa pamamahala ng mga sandata, Wonhuaguan para sa mga panloob na gawain. At Oryong
Ito ang tagapangalaga ng mga shaman na nagpoprotekta sa mga shaman at gumaganap bilang tagapagbantay ng batas ng tagapangalaga. Matagal bago ka dinala sa aming angkan, noong panahon ng digmaan laban sa angkan ng Sa, si Hyunojia ang naging master ng Oryong Palas at si Myongjin ang naging dakilang disipulo niya. Dagdag pa nito na tumama sa ating bida na may mahabang kasaysayan ang Oryong Palas, pero sinunog ito ng masamang Heokyeon Mugang. Noong pumasok ang demonyong iyon sa teritoryo ng mga shaman, ang mga disipulo ng Oryong Palas ang nagprotekta sa Jaso Palas. Na napasabi ang ating bida sa kanyang sarili na hindi na kailangang sabihin yan ng ganyan. Ang sinasabi kasi ng clan master ay siya noong hindi pa siya nalilipat ang kaluluwa sa katawan ni Jinmu. Sinabi pa sa kanya ng clan master na at sa panahong iyon, ang Oryong Palas ay gumawa ng isang malaking sakripisyo. Kaya't napagkasunduan naming lahat na mula ngayon, ang pagprotekta sa mga shaman ay gawin ng sama-sama, hindi lamang ng isang partikular na palasyo. Dagdag pa nito na kaya't pagkatapos ang bagong palasyo. Ang muling itinayong Oryong ay panatilihin ang pangalan nito, ngunit gaganap na sa papel ng namampalas. At pagkatapos sinabi nito na Myongjin, kaya mo bang gampanan ang papel bilang master nito? Na ikinalaki ng mata ng ating bida na nakasimangot. Sinabi pa ng clan master na naniniwala akong magagawa mo ito ng maayos. Tumungo ito at panandali ang natahimik. At pagkatapos tumingin sa ating bida na ikinagulat naman niya na sinabi na baka nga, mas bagay pa yon sa kanya. Napasimangot ng muka ang ating bida na nagtataka na sinabi sa isip na mas bagay pa yon sa kanya. Ano ang ibig sabihin nun? Na sinabi pa ng kanyang master na tinatanggap na daw niya ito. Sinabi ng clan master habang nasa labas na sila na sa ngayon, hindi pa sapat ang ating kalagayang pinansyal para makapagpatayo ng isang buong palasyo. Si Myongsion ay maghahanda sa pamamagitan ng pagtitipid hanggat maaari para maging posible ito sa loob ng ilang taon. Sinabi pa niya na magpagaling kaagad at dagdagan ang bilang ng mga alagad na mangunguna sa Oryong Palas sa hinaharap. Natumugon ito na oo, clan master. At pagkatapos humawak ito sa balikat ng ating bida at sinabi na marami kang kailangang gawin mula ngayon, wala akong duda na ikaw ang dakilang tao na mangunguna sa mga shaman. At sinabi na nito na sige, aalis na kami. Na makikita ang mga ito na pababa na ng hagdan na pinagmamasdan nila. Na napahawak sa dibdib ang ating bida at napahinga ng maluwag na napasabi sa kanyang isip na buti na lang, hindi sila dumaan dito para sa pera ko. Muntik na. Napatingin silang tatlo nang tawagin sila ni Myongjin. Na masayang tumugon si Cheongwoo na bakit po. Masayang sinabi ni Myongjin sa kanila na sundan daw nila siya. At ilang sandali pa ay nakarating na sila sa lugar na sinasabi ni Myongjin na ito daw ang Oryong Palas. Na napasabi sa isip ang ating bida na sigurado ako ito ang lugar na sinunog ko. Pamilyar ang itsura sa akin. Na sinabi naman sa kanya ni Myongjin na ang Oryong Palas ay ang batas ng tagapangalaga ng shaman para sa mga henerasyon. Sa ibang salita, ito ay may papel na ipagtanggol ang batas. Kaya, habang ang Oryong Palas ay isang kalasad para protektahan ang mga shaman, ang namampalas ay isang espada ng shaman. Namampalas. Ang lugar na may pinakamalalakas na mandirigma sa lahat ng shaman. Ang namampalas ay gumanap ng papel sa pag-aayos ng mga alitan na may kinalaman sa shaman sa maraming lugar sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mandirigma. Ito ang tanging lugar kung saan pinapayagan ang mga shaman na pumatay. Sinabi pa sa kanya ni Myongjin na Jinmu, may talento ka sa martial arts. Kaya ang papel ng namampalas ay bagay sa iyo. Na napaisip ang ating bida na yon pala ang ibig niyang sabihin kanina. Dagdag pa niya na ang magkaroon ng karapatang pumatay kahit kailan ay hindi masama. Hinawakan siya sa kanyang balikat at sinabi na Jinmu. Kapag naitayo muli ang lugar na ito sa hinaharap, makikilala ka sa Murim bilang isang alagad ng Oryong Palas at ang espada ng mga shaman. Magiging kinatawan ka ng mga shaman at kanilang ipagmamalaki. Na nagulat na napatingin ang ating bida sa kanya. Dagdag pa nito habang nagtayuan ang balahibo niya at pinagpapawisan na marami pang bagay na kailangang gawin mula ngayon, kaya magpatuloy kang magsikap sa hinaharap. Na napasabi naman siya sa kanyang isip na ano? Ako ba ang kailangang gumawa ng lahat ng mga abalang trabaho na to? At sinabi sa dalawa ni Myongjin na dapat nyo ring gawin ang inyong makakaya. Na masayang tumugon ang mga ito na opo, elder. Na napahawak naman sa ulo ang ating bida at sinabi na buwisit. Nalinlang nila ako.
Dagdag pa niya na yung mga magnanakaw na yon dumaan para pagsamantalahan ang paggawa ko ngayon. Sinabi pa niya sa isip na Oryong Palas, espada ng mga shaman o ano paman, wala nga akong oras para mag-ensayo, tapos sasabihin nila sa akin yan. At biglang may naisip siya, na kailangan kong baguhin ang isip ng pinuno ng angkan. Baka kailangan ko siyang habulin na nakamaskara at bugbugin para na napatigil siya sa pag-iisip ng sabihin ni Chongsang kay Myungjin na nga pala. Elder, kung ikaw ang magiging pinuno ng Oryong Palas, magiging kwalipikado ba si Sasok na maging dakilang disipulo? Na makikita ang tainga ng ating bida na napakinggan niya ito. At mabilis na napalingon at sinabi na ano? Kwalipikado. Na sinabi ni Myungjin na tungkol daw dyan. Ang karaniwang pamamaraan ay maging kawani sa isang palasyo at mag-ipon ng merito, ngunit sa mga henerasyon, sakaling ang disipulo ng namampalas ang maging dakilang disipulo. At natigil siya sa pagsasalita nang mabilis na pumunta sa harapan niya ang ating bida at sinabi sa kanya na sandali master. Meron bang kwalifikasyon para maging dakilang disipulo? Natumugon ito sa kanya na yon daw ba? Na masayang sinabi nito sa kanya na naku, bata. Siguro yan ang nasa isip mo. Tama, natural lang sa isang tulad mong magaling na martial artist ang magkaroon ng ganyang pangarap. Dagdag pa niyang sinabi sa ating bida na pero ang pagiging magaling sa martial arts ay hindi sapat para maging dakilang disipulo. Kailangan mong tuparin ang mga responsibilidad at mag-ipon ng mga tagumpay bilang staff ng bawat palasyo at magkaroon ng magandang reputasyon sa mga kasamahan mo sa angkan. Pagkatapos, kung kikilalanin ka ng mga nakatatanda, ang clan master ay magdedesisyon sa pamamagitan ng isang pulong. Napahawak sa ulo ang ating bida at pinagpawisan na sinabi sa isip na ano. Hindi ba ang pinakamalakas ang nagiging dakilang disipulo? Anong klaseng angkan ba ito? Akala ko tapos na ako kina Jinheo at Jinhye. Pero lumalabas na kailangan ko pang gawin ang mga gawaing pangkawanihan sa bawat palasyo para lang maging dakilang disipulo. Na mabilis siyang yakap ni Cheongsang at Cheongwo na sinasabi na ang galing, Sasok. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin. Na hindi naman makapaniwala ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na pakiramdam ko'y wala pa akong ni isang hakbang na nagawa para maging isang dakilang disipulo. Tumingala na sinabi pa sa kanyang isip na paanong nangyari ito. Wala bang saysay ang lahat ng pagdurusa ko? Paano na ang pera na kinuha ng mga shaman? Sa akin. Sinamantala nila ako at kinuha ang lahat, tapos ngayon hindi pa rin ako kwalipikado. Nagbibiro daw ba sila? Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na makikitang masaya si Myungjin na dapat sinabi mo na agad sa akin ang tungkol sa kinakailangang kwalifikasyon, hangal na master. Dagdag pa niya na kayo rin. Alam niyo naman pala pero wala kayong sinabi. Na umiiyak na sinabi ng ating bida sa isip na pinagkatiwalaan ko pa naman kayo. Na mabilis siyang tumatakbo habang sinisigaw sa kanyang isip na mga manloloko. Lahat ng mga Taoista ay manloloko. Na mabilis naman siyang sinundan ng dalawa na sinisigaw na hintayin daw niya sila, Sasok. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang tatlong stick na nakatusok sa palayok habang umuusok. At isang tao ang nagbabasa ng liham na sinasabi na mahal kong anak, sa sarili kong mga mata, nakita ko na sa antas na ng projectile arts si Jinmu. Kapalit ng pagtulong sa kanya para maging dakilang disipulo, palihim siyang nangakong gagawin kang pinuno ng angkan balang araw. Kaya't huwag kang kumilos ng padalos-dalos at sumuporta. Sinabi pa ni Jinhye na hindi ko pa rin maintindihan kahit na nabasa ko na ito ng ilang ulit. Isang taon pa lang ang nakalipas, isa pa lang siyang trainee. Tiyak na naloko ang aking ama. Dagdag pa niya habang tumingin na may galit sa muka na sa kanyang pagkain ng karne at pagsasalita na parang ordinaryong tao. Hinahamak niya ang dignidad ng mga Taoista. Dagdag pa nito habang sinusunog ang liham na sinasabi mong gagawin niya akong pinuno ng angkan. Ano ito, isang biro? Dagdag pa niya na wala akong pakialam sa pangako. Papatayin ko ang bastardong iyon kahit kailan ko gusto. Jinmu. Maraming pagkakataon pa ang darating. Tumingin ito ng sobrang nagagalit na sinabi pa niya na huwag mong isiping nanalo ka na. Hindi pa tapos ang laban natin. At dito na po nagtatapos ang ika-40 kabanata. Ika-41 kabanata. Sa pagpapatuloy. Karamihan sa mga gawaing administratibo ay pinangangasiwaan ng 5 sa mga first-class disciples. Kasama na ang mga umalis.
At kabuuang 7 sila. Makikita ang pagpatak ng tubig na sinabi pa ng ating bida na ilang taon pa. Kakailanganin namin ng maraming taon para muling buuin ang 5 Dragon Palace. Nagme-meditate siya na sinabi pa sa isip na paano kung may ibang maging punong disipulo bago iyon. Ang 5 Dragon Palace ay ang dating tawag sa Oryong Palace. Napahawak siya sa kanyang ulo at sinabi na kailangan kong muling itayo ang 5 Dragon Palace sa lalong madaling panahon at mag-ipon din ng mga merito bilang isang administrador para maging kwalipikado bilang isang master disciple. Dagdag pa niya na kahit sinasabi kong ilang taon ang aabutin, malamang naaabot ito ng ilang dekada kung mapupunta ang naipon kong pera sa kamay ng mga walang kakayahang matatanda. Makikita ang muka niya na sinabi pa na kailangan kong gumawa ng paraan tungkol dito, pero nanatahimik siya ng panandalian. At pagkatapos iminulat ang kanyang mata na may nakakatakot na tingin at sinabi pa na gaano man kaapurahan, hindi ko maaaring gamitin ang gintong nakuha ko mula sa larangan ng digmaan. Maging master disciple man ako o hindi, baka mabaliw ako kung ang pinaghirapan kong pera ay muling nakawin ng sektang wudang. Papalitan natin ang terminong shaman ng wudang. Ang sektang wudang ay isa sa mga sekta sa mundo ng Murim na ibinabase ang mga paniniwala nito sa Taoismo. At nababaliw na siya kakaisip na sinabi pa na wala na ba talaga akong magagawa. Nang biglang may naisip siya at sinabi na tama. Mayroon pa akong mga iyon. Napangiti siya at sinabi na mukhang kailangan kong pumunta sa Danjiangkou. Ito ay dating isinalin bilang dangangu. At lumipat ang eksena sa kanilang bahay. Na sinasabi ni Myungjin na ano daw ang kanyang sinabi. Dagdag pa niya na humihingi ka ba ng pahintulot sa Violet Cloud Palace para bumaba sa Danjiangkou. Sinabi pa sa kanya ni Myungjin na mayroon daw bang nangyari. Sinabi ng ating bida sa isip ay naku. Kung isipin, kung gusto kong pumunta sa Danjiangkou, kailangan ko palang magpaliwanag sa pinuno ng sekta at sa mga elder, buwisit. Napatawa na lang siya habang sinasabi sa kanyang isip na anong dahilan ang dapat kong ibigay. Nakumindat ang kanyang master sa kanya at sinabi na gets ko na. Ikaw na batang pasaway, gusto mo lang palang maglasing Bumili ka rin ng isang bote para sa akin pag-uwi mo. Na hindi naman makapaniwala ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na ano ba ang pinagsasabi niya. Ikaw na immoral na ascetic bastard. Ang ascetic ay mga taong umiiwas sa mga pisikal na kasiyahan alak. Babae, sugal at iba. At namumuhay ng simple, madalas dahil sa mga paniniwalang panrelihiyon. Nagulat ang ating bida nang sabihin sa kanya ng kanyang master na sige. Ang totoo, hindi na kailangang humingi ng permiso sa Violet Cloud Palace, kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Sinabi pa sa kanya nito na bagamat wala pa tayong gusali, ako ang master ng 5 Dragon Palace, at ikaw ang administrator, kaya ang permiso ko lang ang kailangan mo. Pinapayagan kitang pumunta sa Danjiangkou. Na masayang napasuntok sa kanyang palad ang ating bida at napasabi pa sa kanyang isip na tama. Kaya pala. Ang galing nito. At pagkatapos sinabi niya na babalik po ako sa lalong madaling panahon, Master. At sinabi pa niya na kailangan ko lang isama ang aking espada. At makakaalis na ako. Dagdag pa niya habang makikita ang ama ni Jinhye na panahon na para makakuha ng pondo. At pagkatapos sinabi nito na bigla na lang kumati ang tenga ko. Nangyayari ito kapag may tao na nagsasalita tungkol sa kanila sa likod ng kanilang likuran. At pagkatapos isang tao ang may tumawag sa kanya, sinasabi na Master Wu. Narito po ako. Napatingin ito at sinabi na okay. Naglakad sila ng tahimik at meron silang pinasukan. At sinabi sa kanya ng lalaki na ito ang bahay sugalan na dating pinatatakbo ng sektang kriminal. Nalaman ko na inabandona na ang lugar na ito simula nang mapugutan sila ng ulo. Dagdag pa nito na tumingin dito na ang kanilang mga kayamanan ay naiwan ding hindi ginalaw. Siguro walang sinuman ang nakapunta pa rito para kolektahin ang lahat ng ito. Napakaraming kayamanan dito. Mula sa mga dokumento ng utang sa sugal hanggang sa mga alahas at mga titulo ng bahay at lupa. Mayroon ding maraming kaban na puno ng pilak. Masayang sinabi ng ama ni Jinhye na mahusay ang pagkakatuklas mo nito. Sinabing muli sa kanya ng lalaki na mayroon pa po. Natagpuan ko rin ang pondong itinatago ng mga negosyanteng Pyongyang. Mayroon pong isang maliit na kaban ng pilak. At isang perlas na kasinlaki ng daliri na kumikinang sa dilim. Na masayang sinabi nito na isang kumikinang na perlas. Ang kumikinang na perlas ay isang perlas na kusang lumiliwanag sa dilim.
Isa itong bagay na hindi madaling makita kahit sa palasyo ng imperyo. Ito ay lubhang bihira at mahal. Kung mapapasa akin yan, kapag naging pinuno ng sektang Wudang si Jinhe, magagamit natin yan bilang pondo para sa pagpapalago ng sekta. At pagkatapos sinabi niya na nasaan na ito. Tumugon ang lalaki na iniwan ko po iyan sa kwarto ninyo. Sinabi sa kanya ng ama ni Jinhe na yan ay mahusay. Ang galing mo. Pagkatapos mong dalhin ang pera sa pamilya Wu, bumili ka ng inumin para sa iyo at sa mga tauhan mo. Aalis na ako. Tumugon ito na nauunawaan ko po, maraming salamat. Habang naglalakad sinasabi niya na tamang-tama ang dating ng pera na ito, ngayong gipit na gipit kami. Dahil wasak na ang sektang kriminal, wala na sigurong magiging problema sa amin sa hinaharap. Ang hindi pagkatunaw ng kinain ko dahil sa bastardong si Jinmu, gumaan na ang pakiramdam ko. Gayunpaman, kailangan kong tuparin niya ang kanyang pangako na gawing pinuno ng sekta si Jinhe. Dagdag pa niya habang bubuksan ang pintuan na paano kaya niya yon gagawin. At pagkapasok niya sa pintuan isang ngisi ang sumalubong sa kanya mula sa ating bida, sinasabi na kamusta, Master Wu. Kumaway ang ating bida at masayang sinabi na matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang maganda ang lagay mo, ang ganda ng iyong mukha. Nagulat ito at napasabi na ano. At pinagpawisan ito na hindi makapaniwala na sinabi pa sa isip na bakit naririto ang demonyong ito. Nakatingin siya sa ginto na sinabi pa niya na magaling ka palang magnegosyo, ang laki na ng kinita mo. Dagdag pa niya na mayroon akong gustong itanong sa inyo. Umisi siya at sinabi na dahil ganyan kalaki ang pera mo, sa tingin ko hindi na yan magiging problema sa iyo, tama. Tinanong siya nito at sinabi na ano ang iyong sadya rito. Tumugon ang ating bida na maliit na bagay lang. Nasuminyas ang ating bida ng pera at sinabi sa kanya na naparito ako para humingi ng suportan nyo sa aming pagsisikap na muling itayo ang 5 Dragon Palace sa Wudang. Hindi naman gaanong kalaki, sapat lang para matapos ang pagtatayo. Pinagpawisang sinabi nito sa ating bida na ang 5 Dragon Palace. Lahat ng gastusin para doon? Hindi pa nga iyon nasa patag na lupa. Bukod pa. Sa kailangang itayo iyon sa bundok at muling gawin ang templong Taoista, ang mga gastusin ay magiging. Nabiglang sinabi ng ating bida na hoy. Hindi naman ako basta-bastang siga. Pupunta ba ako sa iyo kung maliit lang ang kailangan kong pera? Siyempre, buong gastos ang hinihingi ko. Nanainig ito sa galit na sinabi sa isip na mas masahol ka pa sa siga. Ganyan ba dapat kumilos ang isang asetiko? Sinabi pa sa kanya ng ating bida na huwag kang maging kuripot. Pag-isipan mo. Ang pagsuporta mo sa muling pagtatayo ay hindi lang para sa akin, kundi para rin sa anak mo. Na napasabi naman ito na ano. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na hindi mo ba naiintindihan? Ang 5 Dragon Palace ang simbolo ng kasaysayan at mga tradisyon ng sektang Wudang. At kung ang pamilya ni Jinhe ang magbabayad ng buong gastos para sa muling pagtatayo ng simbolong iyon. Kung gayon, ang pangalan ng pamilya Wu ang mauukit sa mismong gusali. Sa parehong batong panulok. At sa mga haligi sa loob ng palasyo. Dagdag pa niya na itinuro ang kanyang daliri sa itaas. Na makikita yan ng lahat ng iyong magiging henerasyon, pati na rin ng maraming ibang tao. Isipin mo kung ano ang isipin ng mga nakatatanda sa sektang Wudang tungkol kay Jinhe. Makikita itong tahimik lang na nakatingin sa ating bida na sinasabi pa niya na ang kanyang reputasyon ay malamang na mas magiging mabuti ng ilang beses kaysa sa ngayon. Tumingin ng diretso sa ating bida at sinabi sa isip na hindi siya mali, pero dahil galing sa kanya, parang hindi gaanong mapagkakatiwalaan. Sinabi ng ating bida habang masayang iniikutan niya ito na isipin mo ang pamatagalan. Isa itong pamumuhunan. Kahit na ako ang magiging pangunahing disipulo, ang anak mo ang magiging pinuno ng sektang Wudang. Na napasabi ito habang tumingin sa gilid na kahit na ganoon, bihira ang mga pagkakataon na ang isang ordinaryong disipulo ang maging pinuno ng sekta. Nagalit ang ating bida at sinabi sa kanya na ha. Huwag mong sabihin nagdududa ka sa akin. Nagulat pa ito nang sabihin sa kanya ng ating bida na kung gayon, gumawa na tayo ng kontrata at pirmahan na natin. Na napasabi ito sa isip na pirmahan ang isang kontrata. Nang biglang may naisip ito at nagmamadaling umalis habang sinasabi na tama, iyon mismo. Sandali lang. Naglagay ng tinta at inilagay ang brush dito, sinasabi niya sa kanyang isip na oho. Dahil nahawakan na niya ang kahinaan ko, wala na akong ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa gusto niya. Siguraduhin ko na lang na hindi siya makakabawi sa pangako niya.
Dagdag pa niya habang masayang nagsusulat na sa pamamagitan nito, masisigurado kong walang mawawala sa akin. Sinabi ng ating bida habang kumukuha ng 3 ginto na oo nga pala. Pasensya na. Mayroon akong kailangang bilhin. Sinasabi naman sa isip ng ama ni Jinhye na sige, kunin mo na lahat. Bilang kapalit, papapirmahin kita sa kontratang ito. Itinago niya ang kinuha niyang gintong korona, sinasabi pa niya na at saka. Makakatulong din kung maisasama mo ang pangalan ko kapag ibinigay mo ang pondo para sa muling pagtatayo sa sektang Wudang. Kailangan ko kasing magkaroon ng magandang reputasyon kung gusto kong maging pangunahing disipulo. Naiintindihan mo naman siguro ang ibig kong sabihin, di ba? Sinabi pa niya habang patuloy sa pagsusulat ang ama ni Jinhye ng kasulatan na parang sabihin mo sa kanila. Na mayroon din akong bahagi sa pagpuksa sa mga negosyanteng Pyongyang o kaya naman na nailigtas ko noong mas maaga ang isa sa mga miyembro ng pamilya Wu na nasa problema. Marami kang pwedeng sabihin sa kanila. Di ba? Tumugon ito na okay. Naiintindihan ko. At sinabi niya sa kanyang isip na kaunti na lang. Makikita ang kanyang pagsulat na sinabi pa nito na kaunti na lang. Na sinabing muli sa kanya ng ating bida na bisitahin mo kami kapag tapos na ang pagtatayo. Ipagluluto kita ng masarap na sabaw ng pugo. Okay sige, kita na lang tayong muli. Kasabay ng pagpapaalam niya na tapos na nito ang kontrata. At lumingon ito at sinabi na ang kontrata ay na hindi niya na ituloy nang makita niya ang ating bida ay wala na at simoy na lang ng hangin ang pumasok sa loob ng bahay nila. At pagkatapos napasigaw ito na walang hiya ka talaga. Jinnu. At dito na po nagtatapos ang ika-41 kabanata.